Hi guys, narito ang ika-16 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ito ay ang Snow Wind Attributes mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit inscription. Ang mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit ay orihinal na isang silver rank inscription pattern, ngunit ang mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit na naiwan mula sa Age of Darkness ay hindi kumpleto. Pagkatapos, sinubukan ng mga tao na ayusin ito at sa proseso, bumaba ito ng level at naging bronze rank inscription pattern, sabi ni Nia Lee. Nagkaroon ng pagdududa si Yezian, hindi niya naisip na may ganitong kasaysayan pala sa likod nito. Saang libro kaya ito nakatala, at bakit hindi niya ito nakita? Narinig niya si Nia Lee na nagpapatuloy, bukod sa pagbaba sa bronze rank, ang kanilang mga pagbabago sa mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit ay nagdulot ng problema sa istruktura nito, kaya madalas itong may problema kapag ini-activate at hindi magagamit. Kailangan lang itong i-adjust ng kaunti. Mga structural changes, paano mo ito babaguhin? Puno ng pagdududa ang mga mata ni Yezian, kahit ang kanyang lolo ay hindi nagtatangkang baguhin ang istruktura ng isang inscription pattern dahil ang mga inscription patterns na ipinamana mula sa mga sinaunang panahon ay perpekto na sa kanilang anyo. Bagamat ang kanyang lolo ay isang legend-ranked demon spiritist at maaaring lumikha ng inscription patterns, mahirap pa rin mag-adjust ng isang inscription pattern. May panulat ka ba? Tanong ni Nia Lee kay Yezian. Gumalaw ang kanang kamay ni Yezian at kumuha siya ng silver horn pen mula sa kanyang interspatial ring, gawa ito mula sa sungay ng horn ship. Nang kinuha ni Nia Lee ang silver horn pen mula sa kamay ni Yezian, aksidenteng nasagi ng kanyang daliri ang palad ni Yezian. Ang malambot na balat na iyon ay nagpasikdo sa kanyang puso. Agad na binawi ni Yezian ang kanyang kamay, biglang tumangala. Ang kanyang alertong mga mata ay tumitig kay Nia Lee. Inakala niyang sinasadya ni Nia Lee na samantalahin ang pagkakataon, pero nagulat siya nang makita si Nia Lee na hawak ang silver horn pen na may dignidad sa mukha. Marahil masyado niyang napag-isipan ang nangyari, ngunit ang kontak kanina ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Gumuhit si Nia Lee ng ilang simpleng stroke sa puting papel, at lumabas ang isang inscription pattern na mas kumpleto kaysa sa mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit. Ang hugis ng mga stroke ay eksaktong balanse, parang nakaprint. Nagawang gumuhit ni Nia Lee ng ganitong komplikadong inscription pattern gamit lamang ang ilang simpleng stroke, isang kakayahan na lubhang nakakamangha. Ang binagong mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit inscription ay naging mas komplikado at mahirap unawain, kahit si Yezian ay hindi maintindihan ito. Ito ang kumpletong mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit inscription, sabi ni Nia Lee habang nakatingin kay Yezian, isa itong silver rank inscription pattern. Nakatingin si Yezian sa mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit inscription pattern, nakakunot ang kanyang noo. Ang binagong mas mababa Icy Wind, Sudden Snow mas mahigit ay naging doble ang komplikasyon kumpara sa dati. Ang kasalukuyan niyang kaalaman ay hindi sapat upang suriin ang bisa ng inscription pattern, maliban na lamang kung may gagawa nito bilang scroll. Hindi pa niya nakikita ang ganitong klase ng inscription pattern. Ang pattern na to ay binuo gamit ang 36 na foundational patterns. Paliwanag ni Nia Lee, ito ay stable na structure, yung dati kasing structure hindi stable. Si Yezian ay napakunot noo pero di na siya nagtanong pa. Tiniyak na lang niyang tandaan ang binago ni Nia Lee sa inscription pattern, para may sigawa ito sa scroll at makita kung totoong ang silver rank inscription pattern ito tulad ng sabi ni Nia Lee. Humingi rin siya ng payo kay Nia Lee tungkol sa ilang problema niya sa Snow Wind inscription patterns at sa cultivation techniques. Tahimik at maayos naman na sinagot ni Nia Lee ang mga tanong ni Yezian. Sa ilalim ng gabay ni Nia Lee, nawala ang mga alinlangan ni Yezian, at lalo pa siyang humanga kay Nia Lee. Gaano kaya katagal ang ginugol ng isang tao para magkaroon ng ganitong kalalim na kaalaman tulad ng kay Nia Lee? Classmate Nia Lee, maraming salamat sa mga sagot mo.
Huwag mong kalimutan ang usapan natin tungkol sa pagkikita dito bukas, umulan man o umaraw. Bago umalis, ngumiti si Yezayan ng kagaya ng perlas, maganda at marikit. Ang ngiti niyang iyon ay nagpatulala kay Nieli. Umalis si Yezayan habang kamakaway. Ang malambing na tanawin ng kanyang papalayong likuran ay maganda at kaakit-akit. Naging mas masigla ang mood ni Nieli, nasiyahan siya sa unang pag-uusap nila ni Yezayan. Nang akmang aalis na si Nieli, biglang may kamay na humawak sa kanyang kwelyo mula sa gilid. Ikaw, napatingin si Nieli sa tao at ang mukha niya'y nagdilim. Ito pala ay si Shen Yu. Hinawakan ni Shen Yu ang kwelyo ni Nieli habang tinititigan siya ng masama. Ano ang pinag-usapan niyo ni Yezayan? Bitiwan mo ko, kung hindi ay di ako magiging magalang, malamig na sagot ni Nieli. Hey, hindi magiging magalang sa akin. Nieli, masyado mong tinataas ang tingin mo sa sarili mo, sino ka ba? Akala mo ba ay astig ka na dahil lang sa alam mo ang ilang inscription pattern? Mababa ka pa rin. Lumayo ka kay Yezayan, kung hindi, papakitaan kita ng maganda. Agad namang nagmadali sina Duzi, Lu Piao, at ang tropa papunta kay Nieli. Pero sa tabi ni Shen Yu ay may 6 o 7 alalay, na masama rin ang tingin sa tropa ni Duzi, Lu Piao, at ang 3 pa. Naging mainit na ang tensyon sa magkabilang panig. Ang ibang estudyante sa library nang makita ito ay nagsipaglayuan, natatakot na madamay. Anong nangyari? Nabalitaan ko na si Shen Yu at si Nieli ay nagkaalitan dahil kay Ye Goddess, mukhang maglalaban na sila. Sino ba si Nieli? Naipagtangka ang kalabanan si Shen Yu, isang miyembro ng Sacred Family. Baliw si Nieli, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Malapit na maging isang Star Bronze rank si Shen Yu. Paano makakagawa ng kahit ano si Nieli laban sa kanya? Sa paningin ni Shen Yu, sa kanyang lakas, napakadali lang patumbahin si Nieli. Kailangan lang niya gamitin ang 1/10 ng lakas niya para mapigilan si Nieli. Tiningnan ni Nieli si Shen Yu na puno ng kaabangan, puno ng pangmamaliit. Sa kanya, si Shen Yu ay parang bata lang, hindi niya kailanman inisip na banta si Shen Yu mula pa noong simula. Kahit pa ang buong Sacred Family niyo ay wala pa ring laban sa akin, sino ka para takutin ako, Shen Yu? Kahit pa sa ngayon, mas mababa ang pisikal na lakas at soul force ni Nieli kumpara kay Shen Yu. Matapos ang lahat, 2 araw pa lang na nagsasanay si Nieli gamit ang Heavenly God Cultivation Technique. Pero sa paningin ni Nieli, ang kakayahan ni Shen Yu na gamitin ang kanyang lakas at soul force ay parang sa isang primitive na tao. Kahit na ang pisikal na lakas ko ngayon ay 38 lang at ang soul force ko ay 32, sapat na ako para patumbahin ka. Akala mo ba na sa pagiging miyembro ng Sacred Family, pwede ka nang maging arrogant at abusado? Akala mo ba na dahil may Green Soul Realm ka ay isa ka? Nang henyo, malayo ka pa. Sinunggaban ni Nieli ang kamao ni Shen Yu, idiniin ang kanyang gitnang daliri sa joint ng palso. Ang lakas ni Nieli ay dumaan mula sa gitnang daliri patungo sa joint, dahan-daang pinahina ang pagkakakapit ni Shen Yu. Nagulat si Shen Yu nang maramdaman niyang nang mahawakan ni Nieli ang kanyang kamay, biglang manhid ang buong braso niya. Manhid at mahina, kahit anong pilit niyang gamitin ang kanyang lakas, di niya may pilit na labanan ang pagkakahawak ni Nieli. Sa isang iglap lang, ang kamay ni Nieli ay parang bakal na nakakapit sa kamay ni Shen Yu, at nagdulot ng matinding sakit na nagpakunot sa mukha ni Shen Yu. Paano nagawa ni Nieli yun? Malinaw na mas malakas ang lakas ko kumpara kay Nieli, pero di ko siya matalo. Sa isip ni Shen Yu, palagi niyang iniisip si Nieli bilang isang mababang uri, may mahinang innate soul realm talent, at mahina ang katawan. Habang siya naman ay iniisip na isang henyo sa klase, pinagpala ng Green Soul Realm, at nagpapalakas pa mula pagkabata sa tulong ng iba't ibang elixir, kaya mas malakas ang katawan niya kumpara sa mga kaklase. Pero, sa maikling labanan ng lakas, hindi niya talaga matalo si Nieli. Anong klaseng demonic magic ang ginamit ni Nieli? Nakangisi ng bahagya si Nieli. Kahit na hindi pa tumataas ang kanyang lakas sa ngayon, ang kakayahan ni Nieli na kontrolin ang kanyang lakas ay di mapapantayan ni Shen Yu. Pinatama ni Nieli ang kanyang lakas sa acupuncture point sa palso ni Shen Yu gamit ang kapangyarihan sa dulo ng kanyang daliri para agad na mawalan ng lakas ang braso ni Shen Yu. Nakita ni Shen Yu na binuksan ang kanyang kamao ni Nieli,
at kita sa mukha ni Shen Yu ay di maipaliwanag na sakit. Ang mga kasama ni Shen Yu ay naguluhan. Ano nangyari? Ano ang nangyari kay Boss Shen Yu? Nagmamasid silang hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa kanilang palagay, tiyak na kaya ni Shen Yu ang harapin si Nia Li, ngunit bakit tila ganito ang pagpapakita ng sakit sa mukha ni Shen Yu? Ano ang nangyayari? Hindi masyadong nagulat sina Du Zi, Lu Piao, at ang trio. Nakita ang eksena, kalmado silang lahat. Mula nang magsanay ng mga teknik sa kultibasyon na ibinigay ni Nia Li, ang kanilang mga kakayahan sa kultibasyon ay mabilis na umunlad. Bagaman ang kanilang soul force ay hindi pa umabot sa 100, malaki na ang naging pagbabago sa kanilang lakas. Ang teknik sa kultibasyon na pinapractice ni Nia Li ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanila. Hindi nila alam kung gaano kataas na ang kultibasyon ni Nia Li, pero sapat na ito para supilan si Shen Yu. Hindi nila alam na ang kasalukuyang bilis ng kultibasyon ni Nia Li ay bahagyang mas mabagal kaysa sa kanila. Bagaman mahina pa ang kanyang lakas, sa malawak at malalim na kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, kahit ordinaryong tao siya na walang kultibasyon, tiyak na magagawa niyang makialam kay Shen Yu. Matigas na sinabi ni Nia Li, ang pangalan ni Zion ay hindi mo karapat-dapat na banggitin. Kung malaman kong sinusundan mo pa siya, sa susunod na magkita tayo, tatamaan kita. Pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, hindi hahayaan ni Nia Li na may magkaroon ng masamang intensyon kay Zion. Ang uri ng buhay at kamatayan at ang damdaming ibinahagi nila ay hindi maintindihan ni Shen Yu, ang basura na ito. Ito'y imposibleng mangyari, paano ako matatalo? Hindi makapaniwala si Shen Yu, na hindi niya inasahan na matatalo siya kay Nia Li. Ang kanyang mga ekspresyon ay naging masungit, pinilit mo akong gumawa ng hakbang. Nagsimula ng humandar ang soul realm ni Shen Yu, at ang mga spirals ng soul force ay bumamba patungo kay Nia Li. Bagaman wala siyang demon spirit combat abilities, nagawa na ni Shen Yu na gamitin ang kanyang soul force upang bombard ang soul realm ni Nia Li ng direkta. Ang soul force ni Shen Yu ay umabot na sa 78, at ang soul force ni Nia Li, 2 araw na ang nakalipas ay 5 pa lamang, ngunit ngayon ay umabot na sa higit sa 30. Ang soul force ni Nia Li ay kalahati pa lamang ng kay Shen Yu. Huwag mag-alala, nagsimula lang mag-ensayo si Nia Li ng kanyang soul force noong nakaraang 2 araw. Hindi makakalaban ang kanyang soul force sa kay Shen Yu. Nagbago ang ekspresyon ni Du Zi, ngunit malayo pa rin siya kay Nia Li. Hindi lamang iyon, may mga kasamahan pa rin si Shen Yu na humaharang sa kanilang daan. Ang 6 na kasamahan na iyon ay nasa bronze rank na, kaya hindi makalapit sina Du Zi at ang iba pa kay Nia Li. Pinalitan ni Shen Yu ang kanyang soul realm, at ang soul force ay rumaga sa patungo kay Nia Li. Haha, ang hina at maliit na soul force at naglakas loob pang maging mayabang sa harap ko. Pakiramdam ni Shen Yu ay napakamahina ng soul force ni Nia Li, na kayang-kaya niyang durugan ito gamit ang kanyang lakas. Napakakawalang hiya. Nakakatawang sumagot si Nia Li, siya ay nakipaglaban sa maraming Master Demon Spiritist na may malalakas na Peerless Super Demon Spirit sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga Master Demon Spiritists, bukod sa pagkakaroon ng super powerful Demon Spirits at Soul Forces, ang kanilang kontrol sa kanilang Soul Forces ay nasa nakakatakot na antas. Bagaman sa buhay na ito, mahina pa ang Soul Force ni Nia Li, mayroon pa rin siyang nabuong karanasan mula sa kanyang mga nakaraang laban sa buhay at kamatayan. Ang kanyang kontrol sa Soul Force ay nananatili pa rin, kahit na ang Soul Force ay nasa antas na 30. Lamang, kahit na ang isang bronze rank demon spiritist ay hindi magkakaroon ng kahit isang bentahe kapag nakaharap siya. Ang paggamit ni Shen Yu ng Soul Force ay labis na magaspang at magulo, tanging alam lang kung paano bombard ang Soul Realm ng kalaban. Sa pananaw ni Nia Li, ang ganitong uri ng control sa Soul Force ay walang pinagkaiba sa barbarismo. Hindi dapat gamitin ang Soul Force sa ganitong paraan. Sa pananaw ni Nia Li, may mga mahihinang bahagi si Shen Yu sa lahat ng aspeto. Kung nais ni Nia Li, si Shen Yu ay magiging patay na sa loob ng isang sandali. Hindi pinatay ni Nia Li si Shen Yu, dahil para sa kanya, si Shen Yu ay hindi makakapagdala ng kahit kaunting banta. Ang isang tigre ba ay titingnan ng isang manok bilang isang banta?
Nakakatawa na ang ilang mga tao ay walang kaalaman sa kanilang sarili. Nakaramdam si Shen Yu na ang kanyang sariling soul force ay isang hindi mapigil ang puwersa. Ang kasiyahan ay lumabas sa kanyang mukha, iniisip ang paghihirap ni Nia Li. Sa sandaling ang soul force ni Shen Yu ay malapit ng bambahin ang soul realm ni Nia Li, ang soul force ni Nia Li ay nagtipon sa anyo ng mga pinong karayom, umaatake sa soul realm ni Shen Yu. Isang pantirya. Ang soul force ni Shen Yu ay nakakalat ng patag, habang ang soul force ni Nia Li ay nagtipon sa pinong karayom. Bagaman maliit na bahagi lamang ng soul force ang ginamit ni Nia Li, ang kanyang soul force needles ay tumama sa soul force ni Shen Yu. Erg! Biglang sumabog si Shen Yu sa isang sigaw na tila sa baboy na pinapatay. Saan man tumama ang mga karayom ng soul force ni Nia Li, ang soul force ni Shen Yu ay pinukpok at hindi makapigil sa umuusad na mga karayom. Ang mga karayom ng soul force ni Nia Li ay sumabog sa soul realm ni Shen Yu. Dahil sa sakit na samaire sa kanyang soul realm, nagsimulang damaloy ang pawis ni Shen Yu, humihingal, parang nakita niya ang isang nakakatakot na bagay. Ang kanyang soul realm ay nanginag, at ang kanyang isipan ay naguluhan. Ang paningin ni Shen Yu ay unti-unting lumabo, at si Nia Li sa harap niya ay biglang naging dambuhalang bundok. Ito ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na hindi niya kayang labanan. Ang malamig na tingin ni Nia Li ay nagdulot sa kanya ng panginginig sa kanyang puso. Ang tingin ni Nia Li ay parang isang tibak na inilabas mula sa scabbard. Matapos makaranas ng walang bilang na laban sa buhay at kamatayan sa kanyang nakaraang buhay, at sa mga eksperto na namatay sa kamay ni Nia Li, ang kanyang soul ay naglalaman ng isang nakakatakot na lamig. Sa ganitong nakakatakot na aura, hindi nakakagulat na hindi makalaban si Shen Yu. Sobrang natakot si Shen Yu na napadumi na ang kanyang pantalon. Napag-alaman niyang natatakot siya hanggang sa umihi siya. Anong nangyari? Anong nangyari talaga? Ang ilang mga isang star bronze rank na kasamahan ni Shen Yu ay nagpakita ng nalilito na ekspresyon. Malinaw nilang naramdaman na ang soul force ni Shen Yu ay mas malakas kaysa kay Nia Li. May malinaw na bentahe si Shen Yu, kaya paano siya natalo sa kanyang soul realm? Ano talaga ang nangyari? Mas mabilis ang aksyon ni Nia Li, na nag-iwan kay Shen Yu nang walang pagkakataon na makapag-react. May balak ka pa na ako'y takutin o ngayon ikaw ay nahihi sa iyong pantalon ang dami mo pang sinasabi kanina. Naglakad papalapit, sinayang mo lang ang oras ko. Hinawakan sa damit sa kanyang batok. Umalis ka na, pasiga na sinabi. Inangat hinagis palabas, huwag mo na akong guguluhin kahit kailan. Nakakatakot, umihi si Shen Yu sa takot. Malamang na ang soul force ni Nia Li ay mas malakas kaysa kay Shen Yu. Sinasabi na nagkaroon ng taya si Nia Li kay Guru Shanshu. Kung makakamit niya ang isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan, kailangan mag-resign ni Guru Shanshu. Kaya't siguro may lihim si Nia Li. Ang soul realm ni Nia Li ay pula lamang, paano siya umunlad ng ganito kabilis? Lahat sa library ay pinag-uusapan ang insidente. Nagkatinginan sina Nia Li, Du Zi, Lu Piao, at ang trio. Ang mga mukha nila ay namumula mula sa labis na kasiyahan at ligaya. Ang araw na ito ay nagkaroon ng gantimpala sa kanila, si Shen Yu ay nakatanggap ng leksyon na sobrang kasiyahan. Hanggang sa araw na ito, si Shen Yu ay sobrang mayabang, lahat sila ay nagmakaawa na makita siyang nagdusa. Ang insidente sa library ay nagdulot ng pag-alon sa mga estudyante, ngunit sa malawak na Holy Orchid Institute, hindi ito nagkaroon ng malaking epekto at sa kalaunan ay hamupa. Nagpatuloy sina Nia Li at ang iba pa sa kanilang masigasig na pagsasanay. Sa opisina ni Shen Shu, anong sinabi mo? Itinapon ka ni Nia Li mula sa library. Tahimik na sinabi ni Shen Shu, ang iyong lakas ay umabot na sa 63 at ang iyong soul force ay umabot na sa 78, paano magiging mas malakas si Nia Li kaysa sa iyo? Naramdaman ni Shen Yu ang matinding takot kapag naisip ang nangyari kanina. Ang uri ng malamig na terror na naramdaman niya ay nag-iwan ng malalim na anino sa kanyang puso. Sa tuwing iniisip niya ito, natatakot siya, at ang pagkakagulat sa kanyang soul realm ay tiyak na tatagal ng 1 buwan bago siya ganap na makabawi, at ang takot ay tiyak na magpapabagal sa kanyang bilis ng cultivation. Tita, alam mo na si Nia Li ay may kaalaman sa demonic magic.
Kahit na tila mas mahina siya sa lakas kaysa sa akin, nang hawakan niya ang aking kamay, parang walang lakas ang buong braso ko. Ang aking soul force ay maliwanag na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit hindi ko alam kung bakit, nang makipag-ugnayan ang aming soul forces, agad na natalo ang sa akin. Naalala ni Shen Yu ang nangyari at hindi pa rin makuha ang paliwanag kung bakit siya natalo kay Nieli. Nagalit si Shen Shu, ang mukha niya ay namutla sa galit. Ang kaganapan kung saan natakot si Shen Yu hanggang sa umihi sa kanyang pantalon ay labis na nakakahiya. Nieli, babawiin kita. Ang kanyang kamao ay humigpit hanggang sa marinig ang tunog ng pagkakalakas. Ang galit na ito ay tiyak na hindi mapapatawad. Alam mo na ba kung gaano ang kanyang lakas at soul force? Nakakunot ang noo ni Shen Shu, hindi niya malimutan ang kanilang taya kay Nieli. Kung makakamit ni Nieli ang isang Star Bronze rank sa loob ng 2 buwan, kinakailangang mag-resign siya. Ang lakas niya ay nasa 30 lamang sa pinakamas mataas, at ang kanyang soul force ay tinatayang hindi tataas sa 10. Sabi ni Shen Yu, na tinutukoy ang kanyang pakiramdam. Useless, natalo ka pa rin sa kanya. Pinagsabihan siya ni Shen Shu. Nabuksan ang bibig ni Shen Yu upang tumutol, ngunit napilitan siyang manahimik sa pagkakainis. Hindi niya inasahan na matatalo siya. Ang soul force ni Nieli ay tila mahina ngunit madaling napagtagumpayan siya at sinira ang kanyang soul force. Marahil ang batang ito ay magaling sa pagkontrol ng lakas at soul force. Si Shen Shu ay isang taong may karanasan. Nag-isip siya, ang ilang tao kahit na may mahina soul force, mahusay sa pagkontrol at kayang talunin ang mas malakas na kalaban. Ngunit, hindi magiging madali para sa kanya na maabot ang isang Star Bronze rank sa loob ng 2 buwan. Nag-isip si Shen Shu. Oo, tumango si Shen Yu. Nakita niya ang matinding banta mula kay Nieli na lumapit kay Ye Ziyan. Gusto niyang umalis si Nieli sa paaralan at maglaho na lang ng malayo. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.